Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. Biyernes po ngayon at 10 ng Pebrero. Kami po ituloy-tuloy sa aming pagtatanggap po ng mga reklamo sa aming Action Center, Sumbungan, Embestigahan. Yan po sa Bitang Action Center kaninang alas 8 ng umaga at dumadami po yan. So, matatagpuan po kami sa Ritual Center. Nakikita niyo yung building, 102 Timog Avenue. Patuloy po tayong susunod sa sinasabi ho nating health protocol, ang pag-iingat po natin sa loob ng gusali. Di po namin pagmamayaring gusali. Sa kaligtasan po ng lahat po na lumalapit po sa atin. Anumang problema, sumbong, ay binibigyan po natin ng aksyon, pinakikinggan na maigi. Tinitingnan ng tamang mga solusyon at hakbang na ginagawa po natin sa nag-iisang pambansang sumbungan. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, serbisyo, tatak, tulfo, ipabitag mo. Ngayon sa hashtag ipabitag mo. May-ari, driver at pahinante ng truck, biglang lumutang sa bitag. Mahiwagang sibuyas na nawawala. Mahahanap na kaya? Okay ka na, ha? Sir, tutulungan ka na. Itinayong bakod sa right of way, kinibana ng San Jose del Monte, Bulacan, matapos mabitag. Ang gusto lang po namin makasolve ng problema, ayaw po namin makadagdag. Ayusin niyo po ito, alamin niyo po, by tomorrow, we can take care of this. Okay, sige. Inirereklamong kapitbahay, gustong magpaliwanag. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ipabitag mo! Ipabitag mo! Sa mga hindi pa po nakakaalam, dahil kayo po'y digital viewers po namin, kami po'y natatagpuan ho sa traditional television, free TV. Ito po yung aming channel, official, yung hong IBC TV 13. Dito nyo po kami mapapanood. Kung sakaling hindi po alam ng iba, pakisabi na lang po, 4 na araw pa lang pong nakalipas nang manawagan po ang bitag sa publiko para sa impormasyon ng mga responsibilidad o mga personalidad sa nakita po natin sa CCTV sa Partas, Pasay. Nagbigay po ako ng sinasabing ito'y amount para makapagtuturo po, makapagbigay ng impormasyon doon ho sa mga nakita po dyan. Sila po'y nasangkot, gawa nga po, nakita po sila sa CCTV. At ang sinasabi po natin dito, nawawala pa rin po yung toneladang sibuyas mula sa Ilocos. Kahapon dumating po sila sa aming Action Center, sabay-sabay po. Yung may-ari po ng mismong, ito yung truck company, na dyan nakikita natin may-ari. At saka ito ang may-ari po yung Imatong Enterprise. Gusto po nilang linawin ang lahat. So kasama po natin mamaya, makikita nyo, sila yung mga tinuturing suspect, tinuturo pong suspect na nagrareklamong reseller na nandito po sa Realin. Alam niyo man po na dapat po yung mga sibuyas na yun, dapat mapunta ng Bicol, hindi po Bicol, Malolos, Bulacan po. Paano napadpad po roon? Agay, naging matensyon pagkaharap kahapon. Dahil nga po mga gahanap po, ito yung mga inarereklamo by person of interest na makakapagbigay po sila ng panig po nila. Tandaan, ang sino man inaakusahan ay hindi po sila sinasabing guilty hanggat hindi mapatunayan sa hukuman ang kanilang mga pagkakasala or illegal na gawain o krimen. Ang hukom po yan, tayo po'y daan lamang pag-uusapan para sulbahin ang magkabilang panig, pakikinggan po natin. Narito pong kaganapan kagabi para makasunod po kayo, paghaharap po, panoorin. Okay, salamat sa pagpunta nyo rito. Ang pagpunta nyo rito sa akin ay bilang galang. Lahat naman mga tao ginagalang ko, basta't importante marunong gumalang.
nandito sila ngayon para ipaliwanag kasama yung may-ari, ito yung ahente, yung driver. Ba't sila nandito? Dahil sa panawagan natin, ayaw nila masangkot dahil lumalabas ang panawagan natin para lumutang siya. Kwento mo sa akin, paano ka naghanap ng tracking company? Pakabili ko po ng sibuyas, nag-post po ako sa Facebook. Basta't nag-post ka na lang. Doon po sa mga mga tracking services online. Alam mo that time, ang mainit ang sibuyas. Alam mo, sibuyas ang kakargahin. Pinost mo, ang cargo sibuyas. Parang ibinalita mo sa mundo, may sibuyas kang ipapakarga. Paparadalhin sa Bicol. Opo. Sinong unang tumawag sa'yo? Si Nestor Binuya po. Siya po ang unang nag-mine. Si Nestor? Binuya. May picture ka noon? O, dinilit niya na nga po lahat. Anong sinabi ni Binoya sa'yo? Sure daw pong makakarga kasi may biyahe silang Bicol at coordinator daw po siya ng truck. Anong pakilala niya sa'yo? Coordinator nga po. Anong kumpanya? Wala naman po sinabi. Anong usapan ninyo ni Binoya? Sabi ko po, sino po ang magpipick up? Binigay niya po sa akin na license, yung kay Ryan Garendablo po. So, sino nang kausap mo? Si Ryan or si Binoya? Si Binuya po. Okay, binigay mo lahat ng detalye. Magkano ang presyohan ninyo na 5K po. 5,000? 5,000 lahat po. Pasabay lang po yun. Pasabay kasi. Tiwala ka kay Binoya? Opo. Ikaw si Binoya ang nag-uusap. Lahat na impormasyon tungkol sa produkto mo, halaga ng produkto mo, ikaw at si Binoya. So, dinilit na ni Binoya, kayo na nagkasarahan. Opo. Si Binoya ngayon, dahil swetek yan, naghanap ng kanyang mapagbabagsakan para mapagtakpan ang krimen. At siya naman ang malas na nakuha. Malas. So, ang pagkaalam niya, si Ryan, ang kliyente, at dadalhin lang at nireport niya sa kanyang amo at kinuha naman ang pagkaalam ng amo, lipat bahay. Bulag sila sa umpisa pa lang sibuyas, lipat bahay. Ang nagmamanipula rito, si Binoya at si Ryan. Sinangkalan sila. Pagdating sa paligid, wala silang paglagyan. Nandun sa court nila pinabagsak. Yung pagpabagsak namin, kinuha ko yung bayad ng tracking, ma'am. Umalis na kami. Malamang yung isang nakamotor, ma'am, yung kausap mo na ano, na Baka sabi yun na, si ano tawag? Binoya yun. Coordination, baka yun. May sumundo din nakamotor dun. Ayan na, nagpaliwanag sila. Bukas na bukas, aayusin natin. Kahapon po yan, mga boss. Maintindihan nyo, before that, na kami ho'y nag-ere dahil sketchy pa po yung sumbong. Natural, hindi po natin nakukuha yung panig nila. Ito hong nandito ngayon. Kaya natakot din po sila. Yan po sila. Yung nakikita po natin, ito yung driver. Yung driver natin, si... pangalan mo, boss? Ha? Julius po. Si Julius and then si Mrs. Sila po yung nagmamay-ari ng... Imatong tracking. Kayo po yung nagmamay-ari. Okay? And then sa kabila, si Ian. Tama? Okay, Ian. Okay. Nagkakaliwanagan na po kasi in-ere po natin the other day, kailan to, 4 days ago, na para lang lumutang po. Nagbigay pa nga po ako ng pabuya na parang 35,000 pesos sa impormasyon na makakatulong na ito'y matunton at kung saan makikita po yung inaakusahan. At lumabas po kasi sila sa CCTV mo mismo ng, ayan po, CCTV ng, ito po ay Partas. Ayan po, yung mga nakikita po sa CCTV, parang kumuha at yung driver po na kasama dyan, nandyan din po si Julius. Kung titingnan natin, nandito ngayon, yan. Ngayon, itong mga pictures na to, ginawang basihan nitong si Renalyn. Kasama natin si Renalyn. Renalyn, magandang umaga sa iyo. Okay? So, ngayon naghaharap na kayo. Okay, so, sa una, ang pagkakakala ni Renalyn, ito pong mga kasama natin ngayon, sila yung mga suspect. Kahit na po mismo si Mrs. Mrs., ano po ang first name po ninyo? Emily Imatong po. Emily Imatong. Pati si Emily Imatong nagmamay-ari. Nung mapanood, nagduda sa kanya mga tao. Pero ang negosyo po talaga nila daw ay lipat bahay. So, take note. Nagkagulat na lang kasi sa anumang kadahilanan, napunta sa Sibuyas, pinick up ng truck na, kumbaga, si
si Ryan. Ryan, tama? Okay, si Ryan. Yung nakapula po ay si Ryan. So, Ryan. si Ian pala. Yung Ryan yung pangalan na nakausap mo. Mhm. At ito po si Julius, nakikita nyo. So sila po, ano? So, yung ikaw ay Ayan, ikaw yung ahente ng kumpanya ng truck. Mhm. So, nililinaw po natin. So, lumutang po sila. Ang wala po rito, kasi hinahanap po natin na makakatulong po siguro kayo, na ilalabas po natin ang mukha. Kasi ito po ay, baka sa tulong po ninyo, ito pong Ryan Garen Dablo. Kung meron man tayong picture sana, ayan po. Mhm. So, yan po ang CCTV, nakamask po siya, hindi niya tinatanggal, talagang mukhang merong tinatago, ano? So, pag nakita niyo po yung pangangatawan niyan at saka yung hugis na mukha, kahit naka-face mask, maaring sa komunidad ninyo kilala niyo siya. Pakilala niyo po, Ryan Garen Dablo. O hindi po natin alam kung si Ryan Garen Dablo pala, kung totoong tao. Pero kung kayo po ay kilala nyo sa inyong mga barangay, pakiimbigay ng impormasyon sa amin, magiging susi po siya. Bakit po? Kasi ito po ang kausap, ito po ang kumbaga, ang parang contact, itong ginawa ni Binoya, na hindi po natin nakikita kung sino itong si Binoya, si Nestor Binoya, ang nakausap nitong si Renalyn. At pagkatapos nagkausap sila, nagkasundo, akala naman ni Renalyn, si Nestor Binoya may sariling tracking. So, si Binoya alam kung saan pupunta lahat na impormasyon. Kaya lang hindi sinabi ni Nestor Binoya dito kay Renalyn na wala naman pala siyang tracking, bagkos naghanap itong si Nestor Binoya ng tracking sa pamamagitan ng kanyang taong si Ryan, at iyan po si Ryan. Kasama po siya. Siya po ang pumapel, naka-contact ni Binoya, na hindi alam nitong si Renalyn. Kaya ayan po, nakuha roon sa halip. Kasi tinago ni Binoya ang mga impormasyon kay Renalyn, na si Binoya gamit kay Ryan, si Ryan kinontak naman tong si Ayan. Si Ayan para ahente ng truck at ginawa naman ang kanilang trabaho. So, walang impormasyon si Ayan at yung magmamayari ng truck na sibuyas, bagkos, lipat bahay. Pero, para matapos lang, dahil syempre negosyo na yon, ano ba naman yan kung sibuyas bibit-bitin mo? Itong si Ayan, mautak. Ang ginawa niya, dahil hinahanapan po siya, dahil siya po yung parang representante na aayos, magpa-process ng papel ng mga sibuyas, doon pa lang pag-release sa opisina ng sinasabing Partas Cargo. Ang ginawa nitong si Ryan Garen Dablo, kung kilala nyo, suspect, dahil para mailabas, ang mga sibuyas niyan, syempre, paniwala ng Partas, may kasamang driver. So, ang driver naman, nakasama natin si Julius. Makikita natin yung kasama natin. Ayan si Julius. Ito po nakakulay turquoise, kung tawagin ang yung t-shirt niya. Ibinigay yung kanyang ID kasi naturalmente, lihitin mo yung truck. Lihitin mo naman yung business nila. Pero wala po silang alam sa detalye other than pick-upin lang. Dadalhin ang sibuyas kasi nandoon yung sinasabing si Ryan. Si Ryan nag-escort pa, nakamotor, hanggang nakaabot doon sa Bulacan. Sa Bulacan, sa Malolos na. So, nagiging malinaw po sa inyo. Ngayon, kung malinaw po sa inyo, tumingin po kayo dyan, tingnan na maigi, palakihan natin ng picture. Full picture. Tingnan na maigi ang hugis ng kanyang mukha kahit naman nakatago at makikita niyo yung kilay niya, yung tangos ng ilong, kanyang balangkanita ng katawan. Mamumukhaan niyo po yan kahit ganyan. Kung kayo po'y kaanak, kaibigan, kabarangay, kasamahan sa trabaho, kung sino man, pwede niya naman ihudas yan . Una po, magbibigay po ako ng 35,000 pesos sa mga impormasyon, maituturo kung saan ang kinaroroonan. Ngayon, gusto lang po namin kasi siya po yung missing. Siya pong ginamit na maging kasangkapan sa panloloko sa modus at kaya nandito po yung tatlong mga
isinangkot, nasa umpisa sila po. Okay? Sa iyo muna ako, mauuna kay Mrs. Okay? Kay Mrs. Okay, kayo po ang may-ari, si first, pwede ba mga pa? Si Emily Imatong. Imatong. Okay, Emily. Sige, sa iyo, ikaw muna magsalita. Una, salamat, lumutang ka kahapon. Intindihan ko na, ay kayo na bahala. Gawa nga ng nasangkot yung negosyo mo na nagsabi sa yung simbahan mo, ay pumunta ka ayusin. Tama? O, sige, kwento mo. Bali po, may nagre-reklamo po sa amin na ang tracking daw namin nag-i-smuggle. Ngayon po, para maliwanagan, ang sabi po, pumunta na lang po kami kay Sir Bentul po para maayos ang problema at may paliwanag yung side po namin. Kasi po, legitimate naman po kaming tracking. Okay. Oo, nakita ko nga, rehistrado nga kayo. Opo. At doon sa kinaaniban mong simbahan, ang nagsabi rin sa'yo, Opo. ayusin mo yan. Okay? Opo. So ginawa mo rin yung utos Opo, sa'yo. opo. At nababahala sila kasi kaanib ka, baka nagtataka sila, bakit itong parang lumalabas na may krimen dito. Opo. Ang sa iyo, hindi mo naman alam kasi lipat bahay kayo. Opo. Okay. So ikwento mo naman, ikaw naman muna. Ikaw, sige. Ayan, sige. Kwento mo sa akin, sinong kausap mo rito? Ikwento mo yung usapan ninyo si Ryan. Si Ryan, yung picture ni Ryan. Yan. Si Ryan ang kausap mo, pero si Ryan, tauhan ni Binoya, lahat na impormasyon ipinasa sa kanya. So, bulag kayo lahat. Okay? Alright, sige. Si Nestor Binoya ang kumbaga kausap ni Relalyn. Pero si Nestor Binoya hindi natin makita ngayon at tatanungin natin yung complainant, binura raw yung picture, so ewan natin kung totoong pangalan yan. So, sa iyo, Ayan, sige, umpisahan mo. Paano nangyari at nakausap ka ni Ryan? Bali po, nung January 6 po, bandang mga tanghali po, may tumawag po sa akin na nagpapakilalang client po daw siya. May ipapakarga po siya kung available kami nung time na yon. Ang sabi ko naman, opo, available kami nung time na yon, wala kaming ibang biyahe. Bali po, sabi niya sa usapan namin, may susunduin kaming tao sa Bukawi, Bulacan. Doon namin ang hihintayin yung nagsasama sa amin para mag-pick Okay. up ng gamit kasi yung unang sinabi sa amin eh. Gamit. Tsaka yung nagpunta na kami doon sa Bukawi, nakita namin yung kasama namin na sinasabing Ryan po. Okay. Doon lang namin nalaman na yung sibuyas pala ikakarga nung habang pupunta na kami ng Pasay. Okay. Sinabi na niya sa amin na sibuyas ang pipikapin. Mula sa Marilao or Malolos, papunta kayo ng Pasay. Hindi, tsaka Bukawi po. Sa Bukawi. Hanggang Pasay. Sinundo nyo siya. Oo. Bago pumunta ng Partas sa Pasay. Pasay, yes. Partas tracking. Wala kang kamuang-muang. Akala mo gamit lang. Oo, Lipat akala namin bahay. kasi sa amin talaga mga lipat bahay lang po. Okay. Pero nung papunta na kayo, patungo saan parte ng EDSA ba? Or Nag-EDSA po kami duman. Sa EDSA ba? Nag-usap-usap naman po kami. Ang sabi niya, tinatanong ko po sa namin kung anong yung ikakarga. Kasi sa bus daw kukunin eh. Sabi po niya, yung sibuyas nga daw. Okay. Yung tinanong ko po kung saan ang deliver. Sabi niya, dito lang po sa may pag-exit ng Balagtas. Yun po ang sabi. So, noon mo lang nalaman na sibuyas. Yung papunta na kami ng Pasay. Pero nung kailan ka nakausap nitong Ryan Dablo? Saglit lang yung usapan namin, sir. Kasi umalis na ka. Anong araw yun? Nung January 6 lang din po. January 6. Kasi sabi niya asap daw kasi kailangan ma-pick up na. So, pinick up ninyo Asyate? Hindi, nung araw na din. yan? Opo. Ang bilis. Ang bilis nga yung transaction namin, sir. Pero yung pagsabi ko sa mo, tawag na lang din po ang pagkasabi ko. Sige. So, nung dumating kayo doon, ang driver mo andito si Julius. Tama, yes. Julius? Okay, bigay mo tayo microphone. So, Julius, papunta na kayo ng, mapunta na kayo ng Partas sa may Pasay. Kailan mo nalaman na lang na sibuyas? Sa kanya, sir, yung escort na kasama namin po. Nung kasakay nyo? Apo, sir.
Saan parte nung nasa EDSA na ba kayo? Patungo? Saan? Sa expressway pa, ay sa Center, sir, Expressway, papuntang EDSA, EDSA po. papuntang Pasay. Apo. So, doon, dyan nyo nalaman sibuyas lang. Apo, sir, doon namin nalaman. Tapos, sakay nyo si Ryan. Apo, sir. Hindi siya nagtatanggal ng mask niya. Hindi po. Kahit nandun sa truck. Kahit na kayo, hindi siya nagtatanggal. Hindi, sir. Hindi na kami totoong mukha niya. Naka-ano lang talaga. Basta't akala ninyo dahil... So, nung dumating doon sa Baypartas, siya yung kausap, parang siya yung kausap nung mga nasa Partas. Siya po bumaba. Doon lang kami sa truck. So, Sa hindi kayo nakipagtransaksyon. bumaba. Hindi po. Nag-aantay lang kayo. Apo. Bali, may tindahan kasi doon. Nagmerienda muna kami. Okay lang. So, nagmerienda kayo doon. Okay. Basta't ang nakipagtransaksyon para kunin ang sibuyas, si Ryan. Apo, sir. Kayo naman, nagmerienda sa may malapit na tindahan. Doon mismo sa loob ng partas, sir. O, sa Partas. Sa loob ng Partas, may kantin. Apo, Okay? sir. Apo. Nagmerienda muna kayo. Apo, sir. Habang nakipagtransaksyon yun si... So, wala kayong kinalaman sa pagpaprocess ng papel or Wala po, sir. o alam mo yung may manifest na yon, yung papel. Ang may hawak ng papel, sino? Si Ryan, sir. Yung escort namin. Si Ryan. Apo, sir. Yan. Okay. So, posible ito'y binigyan ng instructions ni Nestor Binuya na ikaw lahat, kunin mo to kasi ang pagkaakala naman ni Renalyn, si Binoya, Ligi. ang may-ari, kumbaga, bahala na lahat. Eh, yung problema, kumuha ng ibang tao. So, si Binoya, tao niya si Ryan. So, lahat na instructions ni Binoya kay Ryan, ginagawa ni Ryan, pakikipagtransaksyon, pag-ayos ng papel, sa Partas, ipinakita. Kasi kung hindi, walang mangyayari doon. Tama? Apo, sir. Okay, babalik ako sa iyo. Okay, Sir Renan, taas mo lang ano. Okay, Renalyn, naintindihan mo na ba ngayon na dumating na sila doon, wala silang kamuwang-muwang agaran, alam nila sibuyas, hindi sila may hawak ng papel o manifest kung sinong pipick up o kung ano man, kung sino yung kausap doon sa Partas, di ba? Eh, yung nakikita natin sa pati window, yan, isa counter yan, tama? Counter ng Partas yan. So, siya nakikipag-usap kasi malamang mayroon siyang piece of communication na print out niya na nauukol doon sa mga sibuyas na malamang nanggaling kay Nestor. Okay? Tanong ko sa iyo, kausap mo si Nestor sa Facebook lang. Nag-post ka sa Facebook na kinakailangan mo ng tracking dahil mula sa yung sa sibuyas na dadalhin sa Ilocos. Sa Bicol. Siya agad yung unang kumontak sa'yo. Nagkaayusan agad kayo. Bali, nag-usap-usap ako. Ay, wala kayo. Tapos na ang usapan. Tapos na, nag-usap na kayo. Alam nga ba Opo. Siyempre, pag-uusap ninyo, may hangganan yun. Anong napagkasunduan sa usapan? Ang magpipick up daw po is si Ryan Garindablo. Binigay niya po yung lisensya. So sa makatuwid, si Nestor ang kausap mo. Opo. Nasabi niya may tracking siya. Ang pagkaalam mo si Nestor ay may tracking, lahat bahala na siya, kukunin niya sa Pasay, Partas, cargo roon, dadalhin sa Bicol. Opo. Yun ang pagkaalam mo na may tracking siya, bibit-bitin niya na ang binayad mo 600 lang, isasakay lang. 5,000 po. O 5,000, isasakay lang. Opo, pasabay po. Okay. Kaya itong si Nestor, binigay naman ang pangalan sa iyo na magpa-process ang medyo haharap at para representante ni Nestor Binoya, si Ryan. Opo, sinadya yung lisensya. Okay. So, alam mo na ang magpipick up doon sa Partas, ang ngangalang Ryan Gaden Dablo. Nagpakita ba sa iyo ng mga ID man lang or totoo? Opo, lisensya po. Lisensya. May kopya ka pa ng lisensya? Meron po, pinasa ko na po sa O di kanila. bali, okay lang. Kasi lahat ng mga lisensya na magagamit natin kasi papasok dito ang pulis. Pagdating, ako kasi pinaintindi ko sa mga tao, ito pong nangyayari na to, matututo po kayo. So, kaya kumbaga, Ryan, ang pumapapel, hindi sila pwedeng pumapel kasi sila sasakyan lang. In short, ang transaction mo kay Nestor Binoya na binigay pa ang pangalan na Ryan Garen Dablo ang siyang pipick up at dadalhin saan? Sa Bicol Bicol. Ang problema, hindi ganon.
Wala kang kamuwang-muwang, sadyang niloko ka, intentionally, deliberately, niloko ka na mamanggagancho. Dahil kay Nestor, pinasa niya kunyari, tao niya si Ryan. Si Ryan naman ang nagkipagtransaksyon sa Partas. Sa Partas naman, naniwala sila kasi may ugnayan o ano man ang usapan ninyo sa text na nagbibigay ka ng impormasyon, ipinasa mo kay Nestor. Si Nestor naman ngayon, malangang sinabi doon sa Partas, o may tao ako dyan na darating na Ryan Gaden Diablo. Tama? Kaya siya ang humaharap sa counter. Okay? Siya ang pipick up, siya ang process. Sila ang magdadala papuntang Bicol sana. Hindi nila sinabi na meron silang kukunin ng ibang tao, uupa sila ng truck. Walang ganon. Wala po. So, ang pagkaalam mo, itong si Ryan Dablo Garendablo ay pupunta at dadalhin yan papuntang Bicol. Gamit ang truck ni Nestor Binoya, kung meron man siyang tracking. Opo. Lumalabas, scam ito, loko-loko tong Nestor Binoya. Kung sakaling totoong tao at kilala nyo to, wala po kaming picture. Siya may picture, binura sana, in-screenshot mo. So, hindi mo in-screenshot. Ito naman si Ryan Garendiablo, in-screenshot mo. Opo, yung lisensya Nagpadala niya. ng lisensya sa iyo. Dinownload ko. Tingnan. Ayan ang lisensya. Tingnan natin, si Ryan Garendiablo, tingnan natin kung totoo yan. Mataas ang noo, medyo... Tingnan natin. O sige, i-compare natin tong lisensya sa itsura. Picture sa kanya. Yan ba? Oo, sir, picture Siya yan mismo. Oo, sir, sa picture yan. Ryan Garendiablo, 1987, February 10, pinanganak. Bulihan, Plaridel, Bulacan. Yan ang kanyang address. Expiration date, 2026. Madaling makuha to. Kung totoo, yan ba? Kayo ang titistigo. Yan, Sabi sir, yung mukha, sir, yan. yan. Diba, Paano mo makukuha yan kung yan ang mukha na yan? Sige. Nakamask all throughout. Hindi, nakita ng personal. Ayun nga pala, no? Parang siya din talaga, sir. Parang siya. O tingnan natin. O sige, kumparahin natin. Ito ito yung close-up shots. Hindi, kamay yan Yan. Parang magkahawig nga, sir. Hindi, mas mukhang bata to Tingnan mo yung kilay niya, medyo iba, prominent yung... O sige, balik tayo sa picture ng kumpara natin, driver license. Sa ilong, May kahawig, sir. hawig. Okay. Tangos ng ilong, pares, So sa makatuwid sa iyo, Ryan, happy birthday, putok sa buho. Nako, lumutang ka ng putok sa buho ka. Kasi ikaw ang pinag-uusapan. Happy birthday sa iyo, birthday mo, kung totoong tao ka, nandiyan yan. Ang problema, binabati kita, tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, harap at likuran, itaas at ibaba, 360 degrees, umikot ka ng umikot, kasi, balikan natin. Ito po ang license po ng Ryan, birthday niya ngayon, February 10, 1987. At ang license mo, ewan natin, i-check natin sa LTO. Baka kasi fake to. Okay. So, yan, titingnan natin sa license na yan, ipapacheck natin kasi may krimen dito. Ito yung kausap mo ba? Ayan? Yan po yung kasama namin, sir. Court lang, may mask Kaya nga, sir. Parang yung mukha niya, sir Kasi pinakita talaga niya sa amin. So mas madali, kung yan ay totoong tao, patatawag yan, titistigo kayo, ikaw ang kasama namin. So, ang gusto po namin makita ngayon mga boss, sa tulong po ninyo, ito po ang saysay ng programa, ipabitag yung mga taong dapat bitagin. Sino po? Ito po si Ryan Garen. Okay. Pero ito po yung picture niya, siya po ang humarap doon sa counter. Pakita natin sa counter. Ayan po siya. Yan, ngayon, kung nakikita nyo at namumukhaan ninyo, baka kapitbahay nyo, gusto nyo kumita ng 35,000, malinis, tax-free, walang VAT, net. Impormasyon lang sa krimen. Impormasyon lang. Krimen to panluloko. Para ituturo niya ngayon si Mr. Binoya, siya po yung nakikita ninyo. Pag yan, ngayon, lulutang ka ngayon, Ryan, at yan dyan ang eye picture mo, madali sa CIDG, madali kang makita, madali kang mahanap. Magbibigay ako ng baboy, tataasan ko yan
sigurado may lulutang dyan. Pag tinaas kong pabuya, naku si Mariosep, mas magandang unahan mo kami. Kasi pag pumunta ka man sa akin, ihaharap ko sa iyo itong dalawang titistigo at tuturo na ikaw yung sumampa sa truck. At pagkatapos, nagmotor, may nagsalubong na sa inyo. Tama? Sa Malolos. Ano sir, ma'am? Sa Malolos. Mhm. Sir, may So, sa Malolos po, sir. Ganito ang ating siguraduhin nyo na malinis kayo. Paano pag sinabi nito si Ryan, Sir, mga kasapakat ko, umamin na kayo. Hindi naman kaya kasapakat ka ni Ryan. Hindi siya, di namin kilala, sir. Ikaw. Magkatunog pa, Ryan, Ayan. Ibigay mo sa kanya. Ikaw. Sigurado ka. Opo, di Pag namin- lumutang yan, ihaharap ko kayong tatlo. Siya po. Ipo-polygraph test kung kayong tatlo. Okay. Ano sa palagay mo, Mrs.? Ikaw may-ari. Ano sa palagay mo rin sa dalawang tao? Pagkakatiwalaan mo ba sila? Sa nangyari investigasyon, na naniniwala naman po ako sa sa kanilang dalawa. Kasi nandito sila. Opo, nandito kasi sila. Anong sinabi mo? Napapahiya ka sa lugar ninyo? Sige, kwento mo. Naawa ko sa iyo. Sige, kwento mo. Oo nga, sir. Sa nangyaring ililutang ko mga mukha ninyo, salamat naman. Hindi ko binigay yung 35 kasi hindi naman para sa inyo yun. Dami kasi nag-test, sir. Teka muna. Baka sabihin mo, Sir, lumutang ako. Akin yan. Hindi. Hindi, mga kaibigan lang namin, sir. Isusurrender daw ako para paghati daw kami. Isusurrender ka ng kaibigan mo. Oo, sir. Pag nasurrender ka, Hati kami. bakit ka susurrender? Hindi ka naman wanted eh. Hindi, dadali lang daw dito, sir. O di, pag dinala ka rito, sana ginawa mo na lang, nagsama ka ng kaibigan mo, may witness ka pa ngayon, ibibigay kong 35,000, di naghati kayo, di 17,500 ang bawat isa sa inyo, kumita ka ngayon ng pera. Kasi, totoo yun. Biro-biro lang yun. Pero ako nagbibiro pa rin. Anong pakiramdam mo nung marinig mo na, ayan, natutulfo na kami rito, na si Mario Hindi na Joseph ako sa makatulog, Bitag. sir. Kinalulungkot ko, hindi po ganun ang aking layunin. Ang layunin ko naman sana, tumawag ka na lang sana kami, dali-dali. Tana, lumapit ka rin sa boss mo. Boss, punta ka, anong gagawin Kaya ko rito? naghanap ako na malalapit ng dami ko napunta rin ako sa pulis, sa barangay. Lahat Anong takot? dapat kong gawin? Opo, sir. Alam mo, sa totoo lang, kung wala kang krimen, wala kang dapat ikatakot. Ay, yung mga taong gumagawa ng katarantaduhan, yun dapat matakot. Sa barangay namin, kwento ko na rin nangyari, sir. Alam naman na lahat Anong doon. sinabi ng barangay? Hindi, para harapin nyo na lang yun. Sabi, kaya gusto ko sinama namin si ma'am. Okay. Pinangapayo na lang. Nagpayo naman barangay pumunta. Okay. Pinangapayo nila, sir, kaya pumunta na kami. Okay. Salamat naman doon sa barangay na nagpayo sa inyo. Ibig sabihin, tama Saka yung sa ginawa. pulis din, sir, galing din ako. Doon din ang Okay. payo nila, sir. O di, salamat naman. Kung wala kayo kasalanan, harapin nyo na lang yun. Okay. Kita mo? O, wala kang kasalanan. Okay, sige. Ikaw naman, ayan, dito muna. Ayan, ano ang pakiramdam na parang, hindi ka naman talaga sangkot. Anong pakiramdam mo na parang naloko ka, naisahan ka, nadenggoy ka? Yun nga, sir, dami ko sanang pabiyahe na dapat ibiyahe namin, sir, pero natakot po kami. Kaya kinancel ko po lahat yung biyahe na nakabook sa akin. Tapos sinusubukan ibubuk para Oo, para makita. Para makita. Tapos Makita ikaw, lang kami. makita kayo. Para lumutang ka, tapos dadalhin tong driver. Yun nga po. Parang, kumbaga, hindi entrapment. Ano kayo? Iaalay kayo. Yala yung ganun. Oo, sir, marami. Kasi pag nakita kami, dadaling kami sa'yo. Magkakatatipag sila. Ginawa namin, sir, Hindi ka naman pwedeng bitbitin na parang inaaresto, walang karapatan. Sa bahay lang ako nagtatago. Ang sinabi ko, impormasyon na bibigay nyo para matuntun kayo. Pag binitbit kayo ng sapilitan, abay, teka muna, bawal yun. Naintindihan ba? Paglabag sa batas, kaya wala pa kayong krimen, person of interest na makakapagbigay linaw. Okay? Linawin natin, ha? Hindi ko estilo na maglalabas na parang hukom. Sa iyo naman, Mrs., ano naman ang naging problema nung nakita mo? Anong pakiramdam mo na, yan, sige, kwento mo. Bali po nung nagpunta kami dito, naliwanagan po kung naliwanagan man si Mrs. Reynalyn sa mga nangyari sa amin. Mhm. Na hindi po totoo yung mga
nasangkot kami sa ganitong kaso. Through sa inyo pong programa, naliwanagan din po ang mga viewers na hindi po kami ganong klaseng mga tao. Well, Ganun. salamat naman. Okay, sige. Yan na po kayo. Ano? Salamat. O ngayon, Renalyn, usap tayong dalawa. Taas mong microphone. Ano ang mali na nagawa mo rito? Tutulong pa rin kami sa iyo. Hahanapan. Gusto kong marinig sa iyo na merong mali at hindi ko ituturo sa iyo. Gusto kong marinig sa iyo. Nasaan ang mali? Yung nagtiwala po ako agad. Okay. Tapos hindi ko po na-check lahat-lahat. Okay. Ang pag-aamin ng pagkakamali, natutuwid yung pagkakamali, natututo sa pagkakamali. Pero pag sinisi mo sa iba, hindi ka matututo, babalik at babalik yan. Mahirap umamin ng pagkakamali, pero totoo, lahat tayo nagkakamali, nagkukulang. Kahit na nga ako, ang dami kong mali na nangyayari. Maraming desisyon. Pero habang natututo ka sa pagkakamali, gumagaling ka. Ito lang ating gagawin ngayon. Nagliwanagan ka na ba sa kanila? Maliwanag na ba kay Ryan at saka kay Mrs., kay Ayan? Bali, narinig ko po yung side nila pero hindi pa po 100%. Kasi kailangan po yung full cooperation nila pag nagsimula po yung investigasyon. Yung talagang makikipag-operate po talaga sila. Sa palagay mo kaya, hindi sila makikipag-cooperate? Hindi po kasi pinasa na po na nila ako. Gusto ko po panindigan nila, gawin na nila. Huwag na po yung puro pangako. Okay, pinaasa ka. Sila'y epekto ng problema, ikaw yung dahilan eh. Sana tingnan mo. Opo, nakikiusap nga po ako sa kanila. Okay, so, Na- magtiwala ka na lang. Kahit na Opo. parang lumalabas, wala akong gagawin. Hindi naman Baka po sa gusto mo ganun. siguro, alis na lang ako. Hindi Kailangan- naman po ganun, sir. Kasi kung ganyan, ang gusto ko sa Kasi iyo, pinhaba pa nila eh. okay, alam ko buntis ka. Okay? May mga hormonal imbalance na nangyayari sa isang buntis. Alam ko mainit ang ulo mo. Hindi yan solusyon sa problema kasi nadadagdagan pa ang problema. Ano bang gusto mong mangyari? Hindi ba dapat, pakita natin mukha ng lintik na Ryan. Hindi ba dapat ito yung hinahanap natin yan? Opo, tulungan po nila ako matuntun yan. Okay. Yun lang po ang ano ko sa kanila. Hindi ba kausap mo si Di Binoya? Opo. Sinasalba mo ba si Binoya? Hindi po, pati po yung binuya. O, sino? Lalong-lalo na po yan. Ayun. Bakit sila? Inosente. Hindi po yung cooperation lang po nila. Okay. Kung talagang inosente po sila. Gusto mo maging hukom ngayon? Hindi naman po, sir. Kinig ka sa akin, tatayo kami sa'yo. Renalyn, malaking pagkakamali ang ginawa mo. Pasensya ka na, Opo. Sasabi. Anong mali ang ginawa mo? Ipinangalandakan mo sa mundo na may sibuyas ka, kasagsagan ng kainitan ng sibuyas. Basta ginamit mong Facebook. Alam mo naman sa Facebook, maraming kalokohan, maraming bogus, maraming nag-aabang dyan na manloko. Isipin mo muna sa iyo nag-umpisa, napunta sa kanila. Huwag natin silang pahirapan, tutulong to. Ang gusto ko mangyari dito sa iyo, may pagkagawa ako sa iyo. Okay? Parang pinagtatawanan ka ngayon ni Nestor. Pinagtatawanan ka ngayon ni itong putragis na tong Ryan na to. Pinagtatawanan ka kasi pinagbubuntunan mo ng galit ito, samantalang inosente sila. Bakit? Sige, hindi na kita kasi kung tuwing tinatanong kita, umiinit ang ulo mo, sumisiklab, naghahanap ka ng damay, naghahanap ka ng masisisi. Huwag ganoon. O sige, pakita muna natin tong Ryan ng mukha, kalahati, half a face. Hindi, yung kalahating, sige, yan, wag yan. Sige, wag yan, kalahati. O kalahati sa mukha ni Renalyn. Split screen tayo. Split screen, Renalyn and Ryan. Hindi ba kaya mag-split screen to? Parang hirap nata sila. Sige. Ayan. Tagal lang. Tumingin ka roon sa camera. Okay? Sige. Manawagan ka dyan muna kasi yan ang demonyong, naku, Sus Maria Josep, yung diablo na yan. Kulang ng ay Para maging diablo kung totoong tao yan. O ito,
Si Ryan Garin Diablo, ang pasensya ka na, ako naman, totoo, kapag nilagyan mo ng I, ako, si Maria Josep, oy, may sasabihin sa'yo, si Renalyn, yan, bagsakan mo ng galit ngayon. Sige, makiusap ka, sabihin mo, putres ka, nasaan ka, anong ginawa ng amo mo sa'yo, lumutang ka. Huwag dito, sila makikipag-cooperate, matik yan. Whether you ask them to cooperate or not, bakit? Kahit na hindi mo hilingin yan, pag pumasok na ang pulis, natural, mag-uumpisa, tatanungin din sila. Kaya, ang cooperation, huwag mong hilingin sa kanila. Eto na nga, ano ba ang purpose nila pagpunta rito? Hindi ba nakikipagtulungan? Hindi pa yung oras nila? O wag yung parang stricto ka sa nila, pero parang hindi mo... Ang gusto ko mangyari, magalit ka dito sa diablo na to. O sige, pakita mo to. Hindi yung demonyo na ganyan, kademonya. Kasi, ano siya eh, accessory siya eh. Siya yung point person ni Nestor Binoya. O ngayon, okay? Nagkausap ba kayo ni Ryan? Hindi po. So, unahin mo si Ryan, sabihin mo, hindi kita kilala, ang sa akin, kung bakit napunta sa kanya, hanggat punta ka kay Nestor Binoya. Kasi, alam mo susi, Ito, okay, yan ang susi. Siya, titistigo sila na yan yung taong kausap nila. Alright? Pag yan ay nalumutang, titistigo siya, pipipitin kong bayag nito para lang naman sabihin kung saan matatagpuan si Nestor Binoya. O malinaw? Okay. Huwag mo nang sasabihin, maniniwala ka na hindi sila sangkot. Kapangahan mo, binibigay mo sa kanila eh. Pasensya ka na ha. Ang tanga ay pagiging estado ng isip. May mga taong gusto manatiling estado ng tanga. Pero ako, kuminsan nagiging tanga ako. Wala ako sarili ko. Anong tawag sa sarili ko? Tanga. Huwag kang malagay sa estado ng tanga. Pinalalaya kita. Nililinaw ko. Sige, sinong gusto mong unahin? Huwag na tong sinong gusto mong unahin kausapin? Na sila nagsasabi, si Ryan ang nagdampot ng sibuyas mo. Si Ryan na inutusan ni Nestor Binoya. Doon ka mag-umpisa. Manawagan ka para doon sa tao. Para kung sino man yan. Huwag na to, ha? O sige, manawagan ka dyan. Ryan Garindablot, pag nakita kita, humanda ka sa akin. Gusto ko lumutang ka, hahagilapin kitang buwisit ka, hindi kita patutulugin, buwisit ka talaga sa buhay ko. Laki ng perwisyong ginawa mo. Okay, Buwisit ka. sandali. Alam ko buntis ka. Nasa TV tayo, bawal yung salita na yan. Pag ganyan ang ginawa mo, hindi na kita pasasalitain. Shut up ka na. Akin na yung mikropono mo. Tigil ka na. Akin na yung mikropono mo. Ako na lang magsasalita para sa'yo. Nilagay mo ko sa alanganin eh. Kahit sa social media, wala kang karapatan magmura. Hindi mo pa rin mahuhusgan yan kasi hindi ka husgado. Alam mo bang ginawa mo? Malalibel ka. Kung totoo yun, lumutang. Huwag mo mumurahin. Hindi mo naman siyang kausap mo. Ako na lang aayos, ha? Makinig ka para matuto ka. Bata ka pa. Lagay na natin ito rito. At sino man ho nakakilala rito kay Ryan Garin Diablo, person of interest po siya, magiging susi po siya, nagamit po siya nitong si Nestor Binoya. Si Nestor Binoya, pakita natin, wala pong mukha. Si Nestor Binoya, kausap po nitong si Renalyn. Si Renalyn naman ngayon, lahat sinisisi. Kulang na lang, pati kuryente ng poste, lahat sisisihin niya. Naintindihan po natin, dahil si Renalyn, pakita natin, buntis po siya. Kasi naintindihan natin, baka kasi makunan pa. Lumutang ka, ikaw, Ryan, mahahanap ka namin kasi may driver license. Pag pumasok na rito ang cybercrime, at pumasok dito, pakikipag-cooperate sa Region 3, malilintikan ka. Nandiyan yung driver mo, madali lang sa LTFRB yan, madali sa LTO. Ang dapat mong gawin, Ryan, tumistigo ka lang laban kay Nestor Binoya, siguraduhin mo kapag hindi.
pipigain ka ng pulis. Baka kunyari, ito'y sasabihin ko sa iyo, ako'y magkukunyari lang, baka naman hindi mo alam dahil tanga ka rin, di ba? Sa katangahan mo, or talagang gusto mo maging tanga, sinadya mong pagiging tanga dahil kumita ka. May mga taong may tanga, tulad nitong nagrereklamo, katangahan. Inaayos natin ngayon. Ipakita natin to. Ito po ang person of interest. Wala po, yan po. 35,000 pesos ang pabuya ko po. Impormasyon, kung kilala niyo to, turo niyo kung saan, pakiusap lang, pakisabi, huwag niyong sasaktan, at ituro niyo lang. Itago niyo pagkakilanlan, kami na pong bahala. Tapos magsasama po kami ng pulis. Ang magtitistigo po na itong tao na itong nagnakaw ng sibuyas doon sa terminal, ito pong nandito ngayon, tatlo. Makikita niyo sila. Naglanang pa, sila po. Okay. At hindi na muna natin pag-usapan kung si Nestor Binoya ay totoong tao. Ang alam ko, kausap niya po. Itong si Renalyn. Di ko na po binigyan ng mikropono kasi pag binigyan ko, baka kung ano naman masabi, syempre, alam niyo buntis. Bawal po sa TV ang magmumura kasi delikado po yan. Paulit-ulit ay nakalusot. Kung kayo po ay nasa MTRCB, pakiusap ko lang po, patawarin niyo na lang po ito kasi bigla rin po ako, nagdadala ho siya ng dalang tao. So, ang pagiging buntis, siguro maintindihan nyo. Hindi na mauulit. Yun ang pagmumura ng ganong klaseng akala mo nasa kanto lang. So, dito po sa parting to, kailangan po namin ng tulong. At sana, meron kayong maiaambag na anumang bagay na impormasyon man lang. Babalik ako rito kay Mrs. Imatong. Mrs. Imatong, ako'y hihingi ng siguro mga hakbang na para wag maiwas doon sa paggamit ng mga tracking. Opo. Sa mga taong maghahanap ng mga tracking, pagpapakarga. Dahil lihiti mo ka namang tracking, Imatong, magbigay ka nga ng advice na lang para doon na wag maulit itong ganitong klaseng panloloko. Bago po, yung mga viewers po, bago po kayo maghanap ng lihit ng Tracking. truck na gusto Nagkakarga. nyong gusto nyong ipakarga o maghanap po kayo ng lihitimong tracking yun po, at aalamin niyo po lahat ng mga detalye. Okay. Ano ka lang hahanapin kung license? Hanapin niyo po yung pinaka lisensya, pati po yung pagkataon ng driver at pahinante. Yun. Sa susunod, kapag transaksyon, mas magandang siguro face-to-face na susum para Opo. nare-record. Opo. Makikita. Pag makipag-transaction kayo, kailangan kung maaari, mag face-to-face na rin po. Ayun, okay. Alam ko, Mrs. Imatong, kayo'y kinakabahan. Narinig kong kabog ng inyong dibdib. Huwag ka ng kabahan. Okay na. At sa iyo naman, hinga ka lang dyan. Baka pag nahawakan mong mikropono, baka biglang may sumabog naman. Okay? Okay na. Relax ka lang. Sige, gagawin po rin namin dito, inuulit po namin sa huling sandali. Ito na po ang reklamo po. Ito na po ang picture po ng suspect na hinahanap po namin. Suspect po siya. Kasi nangyari po ang krimen. Tumitistigo na po rito yung truck na nagamit. May-ari ng truck at may yung ahente, pati po yung driver. Sa tulong niyo po, pakita po na muna. Sa tulong niyo po, hubaran po natin ang maskara yan, pero meron po kaming ID. Ipapasa po namin to, yung ID, sa pulis. At ito ngayon, tutugisin yan, maimbitahan, titingnan, susuriin. Kung sakaling ikaw, Nestor, sabihin natin na Ryan Garen Dablo, totoong tao ka pero hindi ikaw yan, siguraduhin mo. Malalaman din natin sa LTO, baka mamaya fake yung lisensya. Baka mamaya gawang recto. So, kung may totoong Binoya totoong Dablo, tapos ginamit lang ang pangalan, ibang usapan. Pero
para makasiguro po tayo, due diligence, i-check po muna namin to sa LTO. Kung totoo o lehitimo, hindi galing rekto. Lahat ho ng pag-iingat. Pag kayo po'y gagamit po ng serbisyo, ito na po, ako na po yung magbibigay. Sa lahat pong gagamit ng serbisyo ng mga tracking company, at sa lahat pong kukuha po ng inyong mga pangangailangan sa Facebook, manawagan kayo, malaking pagkakamali. Lalo na nakipag-transaction kayo, hindi man lang nakita, walang face-to-face. Sa susunod po kayo makipag-transaksyon, mas magandang magkita muna kayo eyeball to eyeball. At sa kung kinakailangan, kung mga tracking o anumang serbisyo, puntahan niyo po sa kanilang tanggapan. Kapag walang tanggapan, huwag niyo pong tanggapin. Simple lang po, makipag-eyeball. Huwag makipag-transaksyon sa Facebook na hindi niyo pa nakikita, sinara niyo na. Lahat na impormasyon binibigay niyo. Kaya kung minsan nahahack yung account, nakukuha yung identidad dito po sa magandang klaseng reklamo, sumbong. Sana po, marami po kayo natutunan. Pero tuloy po kami sa aming pagtugis. And one more time, pakita natin. Ito po ang hinahanap mo natin, Ryan Garen Dablo. Naglalagay po ako ng pabuya na 35,000 pesos. Sa sino man makapibigay ng impormasyon, may tuturo ang kanyang kinaroroonan sa tulong po ng ating alagad ng batas at kami po magsasanib puwersa na ito pong tao na to ilutang nyo. Kapag hindi, malulutang at malulutang ka. Mas maganda magpaliwanag para nang sa ganon, yung totoong salarin, kung meron kang ulo, mangumpisal ka lang, yun ang dapat maipit. Huwag po makipagtransaksyon sa Facebook ng anumang bagay na parang sinara nyo na. So, maraming salamat sa pagpunta nyo sa amin dito. Okay? Sa panahon. At sa iyo naman, relax ka lang. Okay? Huwag masyado mainit ng ulo. Pero naintindihan ko, buntis ka. Tutuloy namin ang pagtutugis at ito rito sa sinasabing suspect. Sila naman makikipagtulungan. Sigurado ako magagawa ng pulis to. Okay? Antayin natin. Abangan po to. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong, serbisyo, tatak, tulfo, hashtag, ipabitag mo. Susunod! Itinayong bakod sa right of way, kinibana ng San Jose del Monte, Bulacan matapos mabitag. Ang gusto lang po namin makasolve ng problema, ayaw po namin makadagdag. Ayusin niyo po to, alamin niyo po, by tomorrow, we can take care of this. Okay, sige. Inirereklamong kapitbahay, gustong magpaliwanag. Ang sumbong muling iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ipabitag mo! Ipabitag mo! Nagbabalik po ang ipabitag mo. Ito po ang tulong, serbisyo, tatak, tulfo. Nitong Martes, ipinalabas ng hashtag ipabitag mo ang reklamo ni Mang Revalo sa kanyang kapitbahay na malakas sa itaas. Problemado si Mang Revalo sa pagtatayo ng bakod ng kapitbahay sa kanilang right-of-way. Bukod pa dito, ang tambak daw na basura na maaaring pagmula ng sunog. At ngayon, magandang balita, kahapon daw, naayos daw po yung problema. At ang mga inarereklamo, mga malakas daw sa itaas, ewan ko, baka malakas sa Diyos o malakas kay BBM. Okay, nandito ngayon sa studio para magpaliwanag, pero okay, bago yan, buong update, balikan lang natin ang detalye ng sumbong. Yung mga basura po kasi, mga dahon tuyo, doon sa gilid namin lahat tinambak. Okay. Ayan po, pagka nagkasunog roon, wala kaming dadaanan. Anong sinabi ng barangay? Hindi po nila maaksyonan eh. Hindi ko nga po alam kung bakit. Kayo ba'y humarap sa barangay? Opo, hindi po nagkasundo. Hanggang po nakarating na kami sa taas. Kaya nga po nagkaroon ng demand to demolish. Eh nung time po na i-clearing na, hinara nga po ni Alright. Humingi po kami ng tulong sa NHA para po mapasukatan
Doon po, napatunayan po na bakante po yung alley. Kaso po may bakod po kasi, idol, yung part naman po ng barangay, hindi naman po namin kayang i-demolish yung area na yon. Baka kami naman po yung makasuhan. Ano pong solusyon na nakikita nyo, Aling Edelberta? Mas mainam nga po kung mayroon pupunta dito at makita yung sitwasyon. Sige ma'am, pag pumunta po kami dyan, may kasama na po kami mga engineering, i-implement na po namin yung demolition dyan kasi mukhang manatutulog sa pansitan sa loob po ng sinasabing tanggapan po siguro ng engineering o hindi nakakaabot sa mayor, kakalampagin namin yung mayor. Sir, Yes, sir. Yes, sir. twice sa demolition, hindi natuloy. Ano po ang naging problema? Hindi ba pwede, sir, buksan na lang yung lugar na yan? Kasi pag may emergency, daanan po yan. Baka may mapinsala. Ang gusto lang po namin, makasolve ng problema. Ayaw po namin makadagdag. Ayusin niyo po to. Alamin niyo po, by tomorrow, we can take Within care the of day, this. sir. Within the day, sir. Okay, sige. Ang sumbong muling iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon, mga boss, kasama natin sa studio, si Mang Revalo, yung nagre-reklamo. Ayan po, si Mang Revalo. At of course, yung kanyang mga inarareklamo, hindi naman siguro patas na siya lang, okay? Si Edelberta Rivera, lupon daw na malakas sa itaas, kapatid ni Angeles. Sino si Edelberta? Ayan, si Edelberta. Okay, nasa gitna. And si Angeles Culo, inarareklamong kapitbahay. Sino si Angeles? Ayun, yan naka-pink. At ito namang si Angelita Amatos, nakita natin yun, medyo parang lighter pink. Ayan po, si Angelita Amatos, anak ni Angeles. Nakaabot na po ba sa inyo ang sumbong, mga lola? Opo. Okay. Sinong pwede magsalita? Kasi ang inarereklamong malakas daw, barangay na Lupon, siya po dapat magpalit. Kayo po. Kayo po si Edelberta. Opo. Aling Edelberta. Okay. Ilang taon na po kayo, ma'am? 76. 76. Okay. Aling Edelberta, salamat sa pagdulog niyo sa aming tanggapan. At pagdulog niyo po rito, ay natutuwa ako para makuha ang panig ninyo. Sige, ma'am. Okay. Inarereklamo po kayo kasi ni Mang Revalo. Ano po ba ang iyong masasabi? Yung reklamo po niya, walang ano yan. Hindi totoo. Yung reklamo niya sa akin. Kasi sinasabi niyang malakas daw ako sa taas. Kay Lord lang ako malakas. Ngayon, sasabihin ko sa kanya kung sinong tao na mataas ang kinakausap ko. Ngayon, sa kanilang yung reklamo niya sa kapatid ko, hindi ho ako nakikialam. Dahil ako nga bilang lupon, hindi ako pwedeng humarap sa kanila. Pag mayroon silang pag-uusap sa barangay, hindi ho ako umaakyat. At alam mismo nung nagreklamo na hindi ako kaharap nila. Okay, sandali lang. Okay ka ba? Okay. Baka tumaas ang blood pressure mo. Okay lang yan. Relax lang. Okay. Okay lang po. Huwag masyadong magagalit, ha? Nakikita ko kasi parang nahihirapan na kayong huminga. Hindi po. Tumaas ang blood pressure nyo. Okay, paliwanag lang. Sige. Itutuloy ko Tuloy po. niyo lang po. Sige po. Ngayon po, yung sinasabi niya na ako'y mataas sa itaas, malakas, hindi po ako malakas sa pamunuan ng San Jose del Monte. Ako ay malakas sa itaas. Kasi yun lang naman ang talagang sinasandalan. Ayun. Hindi po totoo na ako'y nakikialam sa kanilang reklamo sa barangay. Kaya gusto ko lang po paliwanag na hindi ako kasali doon sa pagrereklamo niya. Kung bakit ako yung nakadiin na wala naman akong kinalaman. Kaya ang itatanong ko sa kanya, ngayon, ipaliwanag niya sa akin kung sinong mataas na tao yung ko. Okay. Okay na po ba sa inyo? Okay lang. Okay, sandal po muna kayo. Sandal. Okay. Hinga lang ng konti, ha? Okay lang. Para medyo pahinga. Alam ko naman at parang hinihingal kayo. Dahan-dahan ang hinga. Labas. Okay, relax. Okay lang po. Okay. Okay. Ngayon, tinatanong mo si Mang Revalo. Opo. Okay. Ang Mang Revalo, sagutin mo ang sinasabi ni Aling Wala po akong Taas mo lang ng konti ang mic mo, okay? wala po akong binabanggit kung sinong tao. Ang ibig ko lang po sabihin,
Na kasi yung kapatid niya po mismo dati nagsasabi lagi sa akin ng gano'n na malakas sila. Ngayon, kaya ko po nasabi yung gano'n, nung time po na i-demolish na yung ano na yun, yung ali nga, siya po mismo, si Edelberta ang na humarang. Silang magkapatid po. Tapos may tinawagan po siya, hindi ko alam kung sino. Okay. So, yun ang naisip mo kung Opo. tinawagan niya. Hindi naman kaya. Okay. So, alamin muna natin kung sinong tinawagan. Okay ka na ba? Okay. Sino po yung tinawagan daw nito? Sinong kausap mo? Si ano? Sinong tinatanong mo? Si ano? Si Angeles? Oo, si Roberta po. Okay. ako? Okay, sige, okay. Wala po akong tinatawagan na tao. Oh, maliwanag. Iyan, haka-haka lang niya na ako'y tumawag. Wala akong tinatawagan na tao. Ayusin mo yung pagsasalita mo, Rabilo, kasi ako, may edad na din. Pero hindi kailangan na ikaw ay magsinungaling dito sa harapan. Andyan si Sir Tulfo, nakakarinig. Kaya kami, nagpilit kami na makarating dito para maipaliwanag yung side ko bilang lupon ng barangay. Okay, sige. Aling Edelberta, sino po ba ang tinawagan ninyo? Wala po akong tinawagan. Okay. Hindi ko alam kung saan niya nakita. Kung kailan niya. Okay, sige. Okay, kinakailangan. Okay. Relax na muna tayo. Okay. Sandal po muna kayo. Okay. Yung tubig? Hindi ho, hindi ho. Okay, sige. O, sagutin mo ang sinasabi ni Lola. Ang makakapagsabi po niyan, yun pong mismong kumausap sa kanila na magki-clearing. Sige, ganito na lang. Yan po Nagki-clearing. mismo. May tatanong ko lang. Okay, sige ha. Paano ba natin solbahin ngayon? Ay, alam ko, hindi ba may nangyaring clearing daw kahapon? Opo, Totoo ba yon? totoo po. Ano nangyari doon sa lugar? Ayun nga po, medyo pahinto-hinto, gawa nga po ng inaawat pa rin nila. Pahinto-hinto. Opo, Mhm. Sinong nila? sila po. Sino doon sa kanilang tatlo? Lahat po sila. Lahat silang tatlo. Praise the Lord. Okay. Totoo bang inaawat ninyo, hinahadlangan ang demolition na ginawa ng syudad? Sige, ikaw. Sige, sagutin mo. Sige. Sasagutin ko po yung reklamo niya po na kung bakit po siya na hindi natuloy yung demolish. After po nung letter na yon na hindi po naaayos sa barangay, naakyat po yun sa legal. Alam niya po yun kasi kasama po siya sa humaharap. Pagdating po ng huling, ang unang binigay po kasi ng legal is yung sinabi ni Consinoli na ako nung February 2021 na ipapasukat po. May video po ako nung kasi hindi ko na ipapasukat niya daw po para po maipakita yung sinasabi pong kabuuan nung sinasabing ali. Lahat daw po Yung ali na yon is Opo. hindi aling Petra, aling ali daanan. Opo. Parang right of way. 109 square meter. Ang pangako po Okay, ni... sige. Itatanong ko muna. So, yang bang nakabakod na yan, tingin ka riyan sa mga rebelo, yan bang inarereklamo mo? Opo. Yan po. Anong meron dyan sa bakod? May mga halaman ang narereklamo Opo, mo? tsaka yun po yung naka-usli yung nila, yung terrace. Naka-usli po. Naka-ano po yan obstruction po yan Okay, sige. Ano ba talaga narereklamo mo? Yung bakod, yung halaman, yung terrace, ang dami na ngayon. Isa-isa muna tayo. Lumapit ka sa akin dahil sabi mo yung mga walang madaanan. Opo. So, sinong naglagay ng yero na yan? Ako po naglagay niyan, gawa nga po hinarang ko dahil yung mga basura nga po, tsaka yung mga bubog. Nakita rin po ng mga nagki-clearing yun, napakarami. Okay, sige. Binabato kayo ni mama kaya hinarang ginawa. Oo, yun, kitang-kita dun sa Diyos ko, Rabilo. kitang-kita dun sa yun. Matakot ka. Sir, may sinend po akong copy. Sige po. Ay, ikaw muna. Kasi Ano ba yun? pasalitain mo. Sige. Gusto mo magsalita? Sige po, sige. Kasi ho, yung tungkol sa basura. Mhm. Yung basura ho yan, ibinagsak ho kasi kami dyan 1976. Ang bahay nila na kubo-kubo doon ho sa dulo. May mga picture kami sa bahay, hindi ko lang po nadala. Ngayon, nung nagtayo sila ng pangalawang bahay nila ng mga ilang dekada,
nakiusap po sa akin kasi ang lote ho nila sir pa ganon. Mhm. Nakiusap sa akin na pantayin. Mhm. Sa akin naman, ang ganda ng samahan ng nanay niya. Kaya nga masalma ang loob ko. Kasi kung alin pa na hindi nakakapagsalita ang nanay niya, doon sila tumira sa akin ng gusto. Oh, relax ka na, okay. Masakit talagang ginawa nila. Okay ka lang muna. Nakiusap sila sa amin mag-asawa, na pantayin ang lote. Pumayag po ako. Okay. Pero marami hong nagpapayo sa akin na bakit ako papayag pag nagkaroon ng amilyar yun habang buhay ko ba? Sabi ko ba, wala sa akin yan yung mga kaperanggot na bagay, sabi ko sa kanya. Ngayon, ang ginawa ho nila, yung ito ngayon na bago, ang ginawa nila, naabutan ko yung asawa niya, binobomba ang mangga namin. Binobomba ng chemical. Tapos yan naman pinagpuputol po yung mga puno namin, mga saging, basta lahat yan na nakaano. Ang sabi ko nga sa kanya, kasi madaling araw yun na bumaba ako sa bahay. 5:30 nasa labas na talaga ako. Tapos nakita ko siya, may itak siya nasa atip. Nagulat ako dun sa mga saging na nagkakalat, yung mga puno. Sabi ko, ikaw pala ang namumutol yan, sabi ko sa kanya. Anong saging? Pinutol buong puno ng saging? Oo, marami hong saging yan. Bali, 7 yun sa harapan nila, liban sa tagiliran Sandali dun muna. sa Okay, sige po, pamangkin okay. ko. Mang Revelo, totoo ba ito? Hindi po totoo Napuputol ka yun. ng puno Paano ng ko po saging? puputulin yung puno ng saging na yun? Eh, makatungtong nga lang po doon sa banda sa kanila, nagagalit na siya. At saka sa Hindi, bubong po ako. Kasi sa bubong ka. Diyos ko. Okay. Mangilabot. Dahon po pwede pa. Pero puno po, napaka-imposible po talaga. Imposible po talaga. Diyos ko. Tapos ito ho, sir, Mm. nung doon na ho niya ako. Nung sinabi ko sa kanya na ikaw palang namumutol yan. Kasi kung asawa ko ang puputol, sasabihin sa akin, saka hindi puputulin, pinaghirapan namin yun. Dahil nasa loob namin yun. Ngayon, Sa loob ninyong bakura oo, niya ang yung mga sinasabi puno. nilang ali. Yung sinasabi nilang ali, nadaan nila dahil may kasunduan sila ng NHA. Hawak ko rin sir ang papel nandyan sa baba. Ngayon, Okay, nung- sige, bago tayo mapunta, nahahaba ano. Ang issue po rito, yun pong alley or dadaanan. Mhm. Sa mga bagay na mga puno na napuno, tapos na po yun. So, pumasok po rito yung civil engineering ng, ito ho'y San Jose del Monte. Ang pagkaalam ko po, nagkaroon ng first demolition, order of demolition. And then, nagkaroon ng second order of demolition. The demand na po yan, ayan ang sinasabi. Okay, final Naihawak ko demand kami yan. on demolition. Ano po ang kasagutan niyo yan? nung Hindi. Siya po. Wag muna kayo mag-usap. Bakit? Kasi Nay, po- kaya mo niyo bang magpaliwanag ng hindi nagagalit? ganito lang ho ang boses ko at saka Yan, ang sa akin po, alam ko. masama ang loob ko sir kasi lahat ang sinasabi niya puro kasinungalingan dito. Sige. Ganito lang, Nay. Okay. Wag na natin pag-usapan niya. Sige, ilagay na muna natin sa anak ninyo para medyo ma-relax kayo. Okay? O, sige nini. Okay, ikaw na lang. Okay. Relax ka lang dyan. Okay. Gusto mo ng tubig? Marami akong tubig sa baba. Sige. Si Alang Edelberta, natatawa na lang. Natatawa nga ako dahil Okay. grabe. Okay, sige, ganito na lang. Ikaw anak ni... Okay. Sige, gagawa na lang. Huwag na tayo pumunta sa saging, mahiwagang saging. Mhm. At yung mga puno, at mga ano. Yung right of way, yung alley, yung daanan. Okay. Bakit may first order of demolition, second order of demolition para doon sa alley? Apo. Nung nagpunta po yung city, Hindi. May utos ba yung... Kasi nakita natin, ito papakita ko sa inyo papel. Opo. Demand to demolish. Ayan na yan, 2021. Second, pangalawa, meron pa. Ayan, final, November 2021, demolish. Bakit hindi po natutuloy? tapos ayun nga Hindi po, ang tanong, bakit hindi tinadlangan nyo? hindi po. Kasi nga po, binigyan po kami ng na maiakyat siya sa legal yung usapin. Sandali muna, Okay, sige, ganun. Hindi. Papagsalitain mo kasi ako nakakaalam yan. Sir, ano ho yun? Hindi. Hindi, para sunod ko yung Okay, sige, yung ganito. tungkol po sa pangalawang demolish. Okay, sige. Ngayon ho, kaya ako tumututor niyan. Sir, Tumututol po kayo. talagang tumututol
Matuto na Okay, ako. sige. Okay, wala pong kalapatan, wala pong kasama, wala pong masama kung magtumutol po kayo. Oo. Okay, may karapatan po kayong tumutol. Pero meron pong, ang pagtututol nyo po, kinakailangan pagsagot po ng sulat din, padala. Oo, marami na akong- Nagpadala po ba kayo? Mayroon ho yung sinasabi ng anak ko. Kaya lang, Hindi. Kasi kung meron po kayong pinadala, tinuloy pa rin yung sinasabing order of demolition ng syudad. Kasi anumang right of way or alley na daanan, hindi po pwedeng magkaroon ng, kasi daanan po yan. abuti ho. Hindi ko po matanggap yan na daan nila. Na ay lagi niyang ginigitanan. Sir, yung... So, tumutol po kayo sa lokal na pamahalaan? Oo. Okay, pakita natin muna sulat. Basahin ko nga muna yung sulat na to. Sige, tataas natin. Kasi ako po, yan po, owner Angeles Culio. Sino? Kayo po yan? Mhm. Ayan, ang nagsasabi na po yan, lahat ng PD. Ito po ay may kinalaman sa bakod struktura ng inyong itinayo na Lot F, Lot 17F, Area H, lungsod San Jose del Monte, Bulacan, may sukat na 109 square meters na sinasabing may isang iskinita o alley. Ayon sa National Housing Authority, inilakip dito ang sulat na may petsang 22 ng Marso 2019, Annex A, A1, A2, A3, A4, and A5. Ang naturang pagpapatayo ng bakod istruktura ay isang paglabag sa umiiral na batas, programa na ipanapatupad ng pamahalang lungsod ng Jose del Monte, Bulacan. Nauukol po to, ang batayan, Presidential Decree 1096, National Building Code of the Philippines. Ito po yung mga batas. Ito pa mga batas natin sa ating saligang batas. Ang ina po ng lahat ng batas ay saligang batas. Sa ilalim dyan ay Republic Act. Gawa po ng Kongreso. May karapatan din po gumawa sa pamamagitan ng mga presidential decree na buhay pa rin na batas. Babalikan po natin. So PD 1096, National Building Code, na kasalukuyan, umiiral pa rin po yan. Republic Act 917 as amended, Section 23, PD 17, okay, ito yung nakikita, series of 1986. Illegally occupied, constructed, improvements, lahat po ng ginawa dyan, doon sa sinasabing road right-of-way. Tapos, number 3, Artikulo 695, Civil Code of the Philippines, nuisance. Ibig sabihin, sagabal. Dahil dito, kayo ay binibigyan ng taning na 7 araw, July 14, 2021, simula ng pagkatanggap ng sulat na ito para alisin ang istruktura, ang hindi niyo pagsunod at pinag-uutos. Ito po'y magbubunsod na aming gumawa ng kaukulang hakbang na ayon sa tinadhana ng batas. Ayan po. So binigyan po kayo ng 7 araw. Noon po yan. Okay, sandali. Baba ang petsa nito. Baba ang petsa, yung 2021, July, okay, 2021, 7 araw. Sinunod niyo po ba ang kautusan ng ating batas sa ilalim ng saligang batas, Presidential Decree, Republic Act, gawa ng Kongreso, at saka kung ano pa yung mga kaukulang batas dyan na dapat tayo sundin ang batas? Kapag hindi po natin sinunod ang batas, lumalabag na po tayo. Wala pa hong 3 araw, pumunta na po kami sa Okay. Ang tanong ko po, dinimolish nyo na, tinanggal nyo na po ba yung harang? Kaya, Hindi. Ang tanong ko lang po, Aling ay tinanggal nyo po ba? Kasi binigyan po kayo ng 7 araw itanggal. Kung sakaling hindi nyo itanggal yan, lumabag na po kayo. First demand po yun. Pangalawa, patingin nga muna ako ng demand. Okay? Ito po yung pangalawa na. Okay? So, papasa nga. At babasahin ko po sa inyo. Nobyembre, nakita, final demand to demolish patungkol sa bakod iskinita ng alley. Ayan na po. Ayan, pangalawa na po yan. Para sa inyong kaalaman, DILG Circle, lahat po na batas ginamit po. Okay, ganito. Dito, baba, taas pa. In the line of the Presidential Directive 2019 State of the Nation, local officials are enjoined to exercise. Yung mga lokal na pamahalaan ay talagang isagawa ay yung kanilang kapangyarihan
ay kunin yung mga public road na yan na walang pwedeng sumagabal. Sinasabi ko po sa iyo, hanggang doon sa sinasabing ito'y parang gamit po ninyo, legal na proseso. Mrs., hindi po ako may sabi niyan. Ngayon, kaya nga, alam ko po, kayo po ba ay sumasang-ayon sa batas? Naintindihan mo, ang akin lang Hindi ho, po yung naintindihan. Ganito, hindi po sa naintindihan. pinapag-apila po kami. Okay, saan yung appeal? Nasaan yung sulat ng appeal, letter of appeal? Ngayon, kung Mrs. Akin, ako po'y nagsasabi po sa inyo na may paglabag po kayo. Sa ano man ang sasabihin nyo, naglalabag pa rin kayo ng batas. Sa wala pong anumang dahilan, pag batas na po yan. Pag nilabag natin ang batas, sinaway na po natin. Dalawang klaseng batas. Batas ng Diyos, kataas-taasan. Batas ng tao, sundin din kasi nauukol ang pagbatas. Pagsunod ng batas ng tao, ay paglabag din sa batas ng Diyos kasi yung mga taong nasa kapangyarihan, nasa panglimang utos, sundin. Igalang ang mga magulang, ama na kasama ang pamahalaan, yung nakakaalam, superior. Kaya mayroon po tayong batas. Lumalabag po kayo sa batas. Ang sa akin lang po, hindi na po ako pahabain pa, kinakapos na tayo sa oras. Huwag na po ninyong kontrahin kung anong sinabi. Kaya hanggat may batas, nagkakaroon tayo ng katahimikan. Kapag hindi sinunod ang batas, yan po'y defiance. Ang defiance, pagsuway. Huwag po natin suwayin. Kahit na ako po, susunod ako sa batas. Ire-respect. Hindi, ako po'y magsasabi sa inyo. Hindi, ang pangangatuwiran nyo po, kahit anong pangangatuwiran nyo, ang batas ay batas. Paano naman po yung amin? Ang inyong sinasabi, ay may batas pa rin po. Hindi naman po yung bahay, daanan po. Nangyari ba kahapon ang demolition? Okay, so kung nangyari po kahapon ang demolition doon sa eskinita na yon, ayan po, ipinatupad po nila. Syudad po yan. Pwede po kayong masampahan ng kaso ng syudad. Okay. Gamit po, ganito na po, alam ko sumasama ang loob nyo. Kung ako po'y tatanungin ninyo, may paglabag po kayo. Ang akin lang, sir, pwede ko ba ipaliwanag yung... Mrs., ganito na Kasi lang. paano naman ang side namin kung Hindi, hindi ako Mrs., makapagpaliwanag sa inyo? Hindi po. Yung totoong sitwasyon. Okay, ganito na lang. Hindi po ako yung tamang lugar. Pinal na po, batas po. Alam niyo po ba, pag hindi po kayo sumunod ng batas, mga anak ninyo tinuturuan nyo, mga apo ninyo tinuturuan yung sumuway. Huwag sumunod sa batas. Hindi po ako ganun. Okay, ganun po, tanggapin niyo po, kalma niyo po kayo, ang batas ay dapat sundin. Ang sino mang lumabag sa batas, may katumbas na kaparusahan, wala na pong pinipili, matanda o bata. Okay, ako sinasabi ko, baka, okay, ako na magsasabi sa inyo, tigil na po tayo. Hindi na po dati, tapos na po yan. Kasi po, yung... Okay, mag-usap na lang tayo sa baba, Mrs. Alam ko, wala po ako magagawa. Ito po, ang nag-iisang pambansang sumbungan. Kami po'y nakikinig. Kami po'y marunong umunawa, umusisa, sumunod sa mga pakaukulang kautusan sa batas ng bayan, kabuong bansa, sa barangay, sa lokal. Pinaputupad po natin yan. Kaya po, ang mga solusyon, kung minsan wala sa amin, sa batas. Kaya umaksyon kami, ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ito po, tulong, serbisyo, tatak tulfo, #ipabitag mo. Pambansang sumbungan, ipabitag